Na-experience niyo rin po ba yung parang may konti pa akong tirang baon eh. Isasama ko kaya to sa... Madalas. Uuwing luhaan. Well, introduce ko na rin yung aking mga partners kung bakit kami naging ARC. Opo, sige po. Ako si Christopher, na letter C, yung Anthony, and si Ronald. So kaya kami naging ARC. Nagtuloy-tuloy na siya, boss. Tumagal naman yon for almost 8 years. Actually, naging parang outlet mo na lang siya pagka pagod ka na sa trabaho. Punta ka ron, bakasyon ka, 3-4 days. Pero hindi pala ideal kung gusto mo magmanok na hindi ka nakatutok sa manok. Iba yung hands-on ka sa farm. Yun, magandang araw mga kalargana at muli po nagbabalik ang Largana Podcast para dito sa ating bagong-bagong episode, ang episode 48, ang Art of Victory. Yun. At muli po mga senyores, mga kalargana, ako po si Churudy, Llamador ng Manila Arena at kasama ang aking partner dito. Ayan, magandang araw sa mga kalarga natin. Welcome po ulit sa ating panibagong episode. DJ Mark po at syempre napaka-espesyal ng araw natin ngayon, no? Dahil meron tayong matipuno na bisita ngayon. Maganda ang sukat. High station. High station, no? Tama. At syempre, bago natin i-introduce yung ating mga partners, pabatiin muna natin ang ating bisita ngayon. Walang iba, ang may-ari ng ARC San Vicente Game Farm. Walang iba kundi si Boss Christopher Chu. Magandang araw po, boss. Magandang araw po sa inyo, sa viewers ng Largana Podcast. Ako nga po pala si Christopher Chu ng ARC San Vicente Farm. Pasalamatan muna natin yung mga partners and sponsors ng Largana Podcast. Ayan, sige. Simulan natin syempre sa ating Divina Law. Ayan, pwede nyo rin pong bisitahin yung kanilang website, divinalaw.com. At yung ating, ito partner, di pa natin napapasya. Oo. Gusto ko ng matikman, masasarap daw ang pagkain dito. Ayan, sa Restaurant Aurora, ayan, matatagpuan po natin yan sa Makati, ground floor ng Pacific Star Building sa may Senator Hill Puyat Avenue. Ayan, at syempre, meron din silang Bistro Aurora, no? Sa ating, ayan, sa may Mandaluyong lang. Ayan nga. Malapit lang. Di pa natin mapuntahan. Ayan yung The Heart of Asia on every plate. Ayan, level 6 po yan sa Podium Mall, Mandaluyong City. Napakaganda ng partner. Ano ulit yun? The Heart of Asia in every plate. Yun talaga. Siyempre partner, pagkatapos mong kumain, mauuhaw ka Yun, talaga naman. Siyempre, papasalamat din tayo sa Pilipinas Purified Water. Boss Honey Yu. Maraming salamat sa lahat ng partners and sponsors ng Largana Podcast. Balita ko, partner, pag pumunta ka dyan, alam mo na. Yun ang abangan natin. Biyak! 50%. O yun, ito na. Huwag na nating patagalin. Ito na, kilalanin na natin ang ating napakatipunong bisita. No? Sa lugar din ng mga matatapang din. Partner. Ay, talaga naman. Saan po ba tayo nagsimula? Nag-start tayo magmanok. Well, ako born ng Mandaluyong talaga. So, laking Mandaluyong, batang Mandaluyong. Opo. Dito na rin natuto magmanok. Diyan na rin kumbaga na-introduce ng tatay ko yung pagmamanok sa akin since ng elementary, high school. Tapos nung mag-college, natigil. And then, nung mag-trabaho na, pakonti-konti. And then nung sa business namin sa Bulacan, sabi ko sa father ko, kung pwede kami mag-farm. So that's it. Nag-start na uli kami magmanok. Na talaga, as in farm na hindi na yung backyard natin dati sa likod bahay. Yung farm na talaga kung tawagin. So, paano ba? Ano ba yung mga tinuro ng tatay mo sa'yo, boss, para matutong magmanok? So, hindi mo siseryosohin Kasi ang iniisip mo nung maliit ka, maglaro Maglaro, Oo. So, in-enjoy mo yung pagkabata mo at the same time, hindi mo na-realize na i-introduce na pala sa itong larangan ng yung sport natin. pagmamanok natin. Industriya. So, later on, nung talagang
may time ka na or meron ka ng konting funds para magmanok, doon mo na unti-unting nagagamit yung experience mo nung mag-umpisa ka sa pagmamanok. Nung bata ka pa. Mas maganda talaga, simula nung bata ka pa, medyo na-expose ka na dito sa industriya natin. Para pagdating ng araw, pag talagang pinursigi mo na, talagang may alam ka na at hindi ka na maliligaw. Kung baga may guide ka na. Ano po yun? Nung nagsimula tayo, sumasama kayo sa papa niyo? Madalas, kasi since ang father ko ay negosyante, ako yung utusan niya magdala ng so, hintay ko mapalaban yung manok. Sabihin ko sa tao niya, ito yung binibili na rin niya kung ano yung babayaran mo, yung handler mo, yung gaffer mo, yung gamot. So, doon pa lang, ganun pala yung sistema na. Alam mo na, may idea ka na. Wala na. Mayroong, para may naka-assign ka ng babayaran, in particular do sa tari mo, sa pagpapagamot mo in case nanalo, at saka do sa handler mo. Well, di na pinag-uusapan pagtalo eh. Bayad ka, tapos na wala na tayong ayusing gamot at tari eh. Po. So kumbaga boss, hindi sinasabi sa'yo ng tatay mo, nung father nyo po, na sinasanay ka na. Kumbaga, umpisa pa lang, tinuturo na sa'yo, ginaguide ka na kung ano yung mga dapat gawin dito sa industriya na. Hindi natin pwede sabihin parang tinuturo na sa'yo eh. Kasi I think nung panahon na yan, dahil busy siya, wala siyang ibang mapagkatiwala. Utos lang talaga. Yes, utos lang talaga. Dahil since mayroong konting involved na pera, so I think mas gusto niya doon sa trusted niyang tao, papadala yung pamusta. Well, maliit lang naman. Noon, pag may 5-5 ka, malaki way back 90s, di ba? Ngayon, yung 5-5 mo parang regular na. Na-experience niyo rin po ba yung parang may konti pa akong tirang baon eh. Isasama ko kaya to sa Madalas. Uuwing luhaan. Ano naman yan, naging part ng pagkabata natin, yung kasama yung larangan natin ito nung sports natin ng pagmamano. Ano yan, naging foundation ko ngayon as breeder ng ARC Game Farm. Mga anong taon po tayo nagsimula? Magkaroon ng farm, anong taon tayo nagsimula nun? Nung may farm kami sa Bulacan, hindi ako nagkakamali, mga 2001, 2002. And then natigil yon, nasara yung negosyo namin, focus sa ibang trabaho, kanya-kanya muna. And then nakabuelo, nag-farm ako sa Bacolod. I think nag-start ako ng mga 2010. Tumagal din yun ng mga almost 8-9 years. Nung mamatay yung partner ko, that's the time na nag-decide akong mag-farm na rito sa Silang, Cavite. Through my friend na si Ronald. Well, introduce ko na rin yung aking mga partners kung bakit kami naging ARC. Sige po. Ako si Christopher, na letter C, yung Anthony, and si Ronald. So, kaya kami naging ARC. Mapapanood nila to. Shoutout natin yung mga partners mo. Mga kaibigan ko, mga kumpari rin, kababata, na nagtitiwala sa atin, binabati ko kayo dyan kung nasan mo kayo ngayon. Isa nasa States, isa nasa Canada. Yun. So, kamusta kayo lahat? So, yun, mabalik tayo sa yung kung kailan nag-start yung farm. 2010, Bacolod, namatay yung aking partner. Then, lumipat na ako rito sa Silang, 2019. As in, talagang ito na yung nag-hands-on na ako. Ito na yung pero balikan muna natin yung farm niyo po sa Bacolod. Paano po siya nabuo? Nung kasi na naglalaban ng father ko, sabi niya, lagi niya ako inutusan, punta kang Bacolod, bili ka. Nung time na yun, nakilala ko tong family nila Nasyo, Ismilya rin, na nung time na yun, I think, dati silang satellite breeder ni Lancy. Kasikatan ni Lancy. Opo. So yun, usap kami, sabi ko baka pwede tayo mag-farm dito, kahit maliit lang. Doon nag-start na lahat yung maliit naming farm sa Bacolod. Nagtuloy-tuloy na siya, boss. Tumagal naman yon for almost 8 years. Actually, naging parang outlet mo na lang siya pagka pagod ka na sa trabaho. Punta ka ron, bakasyon ka, 3-4 days. Pero hindi pala ideal kung gusto mo magmanok na hindi ka
nakatutok sa manok. Oo. Kasi nabanggit mo nga sa amin, boss, na etong farm nyo sa Bacolod is hindi ka gaanong nakakatutok, hindi ka naging hands-on dahil malayo ka. Malayo, may negosyo, May negosyo. hanap buhay. Tapos, natigil siya nung nawala po yung partner niya. Okay, so nung mamatay siya nung I think 2017 or 18. Then, nabuo itong farm natin sa Silang. Silang Cavite. Paano po siya nag-umpisa, boss? So, itong friend ko si Ronald, sabi niya, gamitin mo yung farm, yung lupa doon sa Silang. Kung gusto mong lagyan ng manok, open yan para sa'yo. So, that time, medyo nagkakaproblema na kami sa Bacolod. Umpisa na kaming nakawan. Tapos wala na makapag-handle ng farm na, alam mo yun, yung mayroong experience talaga sa breeding. Opo. Yun din ang sabi sa akin ni paring Edwin na, pare, alisin mo na yung farm mo ron. Dito mo na dalhin, hanap pa ng area pwede mong gamitin. At the same time, mababantayan mo. Iba yung hands-on ka sa farm. So, dito sa Silang, Cavite, nabanggit niyo po si Sir Edwin. Nag-umpisa ka sa Silang, ninumpisahan mo tong farm sa Silang, kasama na po ba si Boss Edwin ng Red Game Farm? Si paring Edwin kasi meron kaming maliit na negosyo, yung hatchery sa Bacolod. Opo. Since may farm din naman ako sa Bacolod, ini-introduce niya na sa akin yung mga kung ano meron siya. Mabait yung tao, ginaguide ka, tinuturuan ka, tinutulungan ka rin, pati sa materyales. So yun yung mga pinagsimulan ko ng mga materyales na ginamit ko, which is yung mga sweaters niya. Yung 5K, yung Golden Boy, tsaka yung Raptor niya. So, itong farm nyo sa Silang, Cavite, naging advisor nyo si Boss Edwin. Oo. Okay. Ano yung doon partner? Ito na po yung mga ginagamit yung mga baseline niyo po. Ayun, doon sa Silang. So basically, nag-start kami sa Silang na, ang nangyari, lahat ng mga odd lines ko sa From Bacolod, Wala stop na lahat yun. So parang nag-umpisa uli ako, new farm management, as in, back to zero. So with the help of my good friend na Edwin Arañez, Opo. ginaid niya ako, tinulungan, isa-isa namin ayusin yung farm. Tapos, kung ano yung mga meron akong linyada, sabi niya, ito yung pag-umpisahan mo. So, hindi naman madahamot yung tao. All I have to do is tutukan mo at pagbutihin mo yung trabaho. So, since mahal mo yung pagmamanok, given na sa atin, pagmanok talagang, alam mo yun, kahit doon ka matulog, gawa ka ng paraan. Sabi mo, busy kami, mayroon akong, may binabanta, may ginagawa ko or ano. Pag may gusto, may paraan. Yes, Pag gusto, may paraan. So yung line ko, 5K, Golden Boy, and Raptor na mga baseline ko, which is kinocross ko naman either sa Gilmore, yung Gilliam Roundhead, at saka yung Kelso. Na-introduce din naman lahat yun sa akin ni Parang Edwin. So, saan galing itong mga line na ito, boss? Basically, start ako lahat. Locally bred from Red Farm. Red Farm. So walang imported. Although alam naman natin, ang materials si Parang Edwin galing din ng Amerika. So, 2019, start ako. Medyo minalas-malas. Pagpasok ng 2020, yung unang breeding ko, naubos. Hindi sa sakit. Saan? Sa aso. Yeah. Banded na, ubos. So, okay. Part of, I think, growing up sa pagpaparm mo. Yes po. Experience. And then, pumasok na si WPC. May pakonti-konti. Sabi niya, pare, usap kami. Pag gusto mo, magtayo tayo nung isang, binigyan sila ng slot. Mabait naman sa atin yung mga yon. Si Kuya Jun, Coelho. Tatlo kaming nag-form nung isang entry natin nung that time. Yung online natin. Etong WPC, kasi ikaw boss, sa basa namin sa mga nabanggit nyo po, more on breeding po kayo. Hindi kayo gaanong, hindi nyo pa masyadong nabanggit na... Okay, tama. Tapos nabanggit mo nga po yung WPC. Anong naging tulong ng WPC sa isang breeder na katulad nyo po? Naku, napakalaking tulong. Kasi noon, nahanap ka ng buyer para bilhin yung manok mo. Opo. Nung panahon ng WPC, yung buyer ang hahanap ng manok na ilalaban para sa WPC. Kami, yung produce naming mga manok, kami na gumagamit. So, nangyayari lang, kung ano yung kinikita ng grupo, yun yung binabayad dun sa manok mo. So, hindi ka na naghahanap ng buyer mo.
Which is malaking tulong para sa amin. Especially sa akin na nag-umpisa, Opo. at the same time yung exposure. Napakalaking tulong sa akin bilang isang nagsisimulang breeder. Kasi all over, hindi lang Pilipinas yata yung WPC natin Opo. that time. So yung exposure talagang Ganda. napakaganda. Although, I think, kung maalala ko, wala kaming naging champion. Marami kaming runner-up noong time na yon. Sa hirap ng competition natin nung panahon na yun. Talaga napakahigpit. Nabanggit mo nga kanina, boss. Kaya hindi kayo gaanong lumalaban kasi nga medyo tight yung ano natin, yung funds natin. Dumating itong si WPC. Nasubukan yung lumaban kasi ito yung nagsimula ng no-pat eh. Yes. Oo, no-pat. So, nung araw naman kasi talagang pag lumaban ka, lahat may pat. May pot. Ito si WPC, no-pat. So, naging daan para sa mga small-time breeders Breeders. na mapakilala yung mga linyada nila, ma-i-expose yung mga palahi nila. So ganun po ba, boss, yung naging tulong sa atin ng WPC nung araw? Ako very thankful talaga, totoo lang, sa WPC. Through the exposure na binigay sa akin ni Boss Jung Cuello at saka ni Opo. Paring Edwin. Pandemic eh. Sa mo kukunin ng financial support mo. Oo. Walang negosyong maayos, wala kang pagkukunan ng kahit na ano, di ba? Halos lahat ng sarado eh. So para sa akin, para naging hulog ng langit yung WPC that time. To survive lahat ng mga expenses mo sa bahay. Especially kami, lalo na ako, that time nung magbabayad ka ng bills mo sa bahay, sasakyan, pagkain nyo, kuryente, di ba? Through the help of WPC, kumbaga, nairaos mo yun. Ako thankful ako sa WPC, sa pamumuno nila, sa maraming natulungan breeders talaga. Totoo lang. Talagang yung industriya ng sport, dito sa sport natin, talagang binuhay nung WPC Oo naman. during pandemic time. No? Maraming natulungan. Buhay na nabuhay. Oo. Tsaka kamusta po yung mas dumami po ba yung naging buyer natin? Dumami actually. Kasi nakikita nila kumbaga parang sa TV, kino-commercial mo yung manok mo eh. Opo. Inilalabas mo ron. Ito actual na laban, hindi kwento. Hindi usapang, alam mo yon yung, nanalo to sa ganito, nanalo sa ganyan. Ito talaga, nakikita ng tao kung paano perform yung mga manok nyo. So, when it comes to sales ng manok natin sa farm, tumaas yung benta. Siguro isa rin sa magandang naging reputation mo sa mga buyers yung honest ka sa kanila. Binebenta mo yung kung ano yung sa tingin mong okay. Kasi isa sa tinuro din sa akin ni Edwin na maging mahigpit ka when it comes to selection. Talagang masakit man isipin pag nagkakal ka ng manok, pero I think yun yung proseso dapat Kailangan gawin. So yung health, number one din, yung management, saka yung relationship mo sa mga tao mo. Malaking bagay. Yun, mga importante yun. So nabanggit mo na nga rin, boss, yung mga bagay na yun. Pag-usapan naman natin kung paano po mag-prepare para sa breeding itong ARC Game Farm. So kami, especially ako, pag nagpe-prepare ako ng gagamitin natin for that particular season, halimbawa Yes, po. early bird natin or local, kung ano man yan, national. Ahead of time, namimili na ako ng gagamitin. So nandyan na yung broodstag natin, nandyan na yung mga pullets natin. Kung meron man akong hen na ginagamit, nagagamit ko yan later part ng breeding eh. Kasi most of the time sila yung lugon ng breeding season natin. Opo. So pullet madalas ang gamit natin ng early bird and local. So yun, maraming selection, pili ako kung ano yung kailangan ko lang, tsaka kung ilan lang yung kaya kong i-manage. Especially kaya i-accommodate ng farm. Oo. At kaya i-accommodate ng bulsa mo. Kasi totoo lang, ang dali mag-produce ng manok eh. Madaling magpa-itlog, madaling magpa-rami. Mahirap magpalaki. Yun. In preparation, pili, priming, basic. Babakunahan mo sila. Bigyan mo ng yung nasabi nating purga, ligo, turok, ahead of time. Tapos inuulit ko yon 1 month before ng breeding. Just to make sure na sila dumando sa tamang proseso mo sa tingin mong ito yung dapat mo sundin. Kunyari, ang target date ko ng born is early bird natin, October 15. Opo. Adjust lang ako ng 22 days. Dapat yun na nakasalang na itlog. So adjust ulit ako ng another 1 month or 3 weeks ng ipon naman ng itlog. So, ganun ako magkwenta. Less 22 days dun sa target
born mo para doon sa incubation period. Opo, opo. And then less another 3 weeks sa mating season. Sa pag-ipon ng itlog. Mas matagal ako mag-ipon dahil naka-chiller naman yung ano ko, Okay. yung mga itlog. Sa isang season po, ilan po yung napoproduce natin, sir? Hindi kalakihan yung farm na ginagamit ko. So, most of, siguro, maximum of 1,000. 1,000. Ano na yun? Sama na early, local at national natin. Ewan ko lang ngayon kung ano yung gagawin natin doon sa Genesis natin na papasok. Yun. Nabanggit mo nga rin po, boss. Dahil nabanggit mo na rin yung Genesis natin. Ano po yung naging vision niyo po dito sa bagong banding natin ng Genesis? Sa akin, as breeder, I think maging malaking tulong. Mm. The longer na maraming Mm. mas pabor sa aming mga breeders. Kasi ako, especially sa akin, bibihira ako nakapagtabi ng magugulang. Mm. Kung halimbawa naubos ko yung ko for one season, kung meron man ako naging, either yung naging breeder ko noon or yung mga winners ko. Yun na rin yung ano. Yes, or pag nilaban mo yun, masyadong bata. The Opo. following year, 2-year-old lang. Kaya limited yun nila. Isa sa pinakatulong sa atin ng Genesis sa banding natin na to. Para doon sa mga breeder na nauubusan hindi na nakakapagpagulang pagdating ng season, wala na silang nagagamit. Ang nagagamit nila, yung mga dating panalo, yung mga nanalo, medyo bata pa nga. Maganda tong ano natin kasi hahaba yung season natin. Kailan ba mag-start ang ano? Yung sa Genesis natin, ang priming natin, 3rd week of May. At ang breeding season natin is 1st week ng July. At yung hatch natin sa ano na yan, August 15. August na, September. Yung banding naman natin, November. Ayan, November. Yun. Pero I think ang start natin is July ba? July and August? September. August to September yata. Ang elimination natin, May 15. So ang haba na, kaya halos natatabunan na yung ng natin. Opo. So yun naman sa amin, para sa akin, ano yun, pabor. Pabor sa... Yun lang, kailangan mo lang ayusin yung breeding season mo ngayon. Breeding program mo. Kasi nagkaroon ka ng isang batch na earlier doon sa ano mo sa early bird natin. So ang challenge ngayon is paano mo bubuhayin yung sisiw mo papasok yung tag-ulan. Yun. Yun ang malaking problema. Pero kung familiar ka na ron sa area mo, kung paano mo palakin yung sisiw mo ron. Kasi kami, especially silang, alam mo naman ang silang malamig, maulan, mahangin. Ayun sir, sa ano lang po, meron po ba tayong mga ginagamit din ng mga imported na bloodlines? Ang imported ko, meron. After nung, parang Edwin din ang introduce sa akin kung paano mag-upgrade ng mga ginagamit nating bloodline naman. So, nag-start, di ba nakwento kanina, nag-start ako ng mga manok ko na locally bred from Red Farm. Yes po. So, introduce niya sa akin, I think 2018, sinama niya ako sa States, ikot kami, ganito, ganyan. Pag nag-iikot, introduce niya ako sa mga breeders. And then, after nun, every year, I think, tama na ako sa kanya. Ito lang, for the past 2 years, hindi kami magkasama kasi hindi na kami magtugma nung schedule. Same time, siguro, gano'n na nga, pag dumadami na yung pinoproduce mo, medyo nahati na lahat yung schedule nung gusto mong gawin. Compare nung medyo 2019, 2020, hindi pa gano'n karami yung pinoproduce ko eh. Since bago ako doon sa area, hindi ko alam kung paano ko palalakin yung sisiw ko doon. Lahat ng problema. Baga nangangapa pa, boss. Oo. Mahangin nga. Lahat na dadaanan mo roon. Talagang very stressful magpalaki ng sisiw actually. Ano ko lang din sir, gano'ng ka-importante din sa inyo yung, kumbaga parang every year nag-upgrade tayo ng mga materyales. Point of view ko sa pag-upgrade, inaobserbahan ko muna yung line na meron ako. Kung kinakailangan ko na. Opo. Pero kung maganda pa yung pinoproduce niya, maganda pa yung, kumbaga pasado pa sa'yo, yung inaanak niya, hihintayin ko muna or pag tingin mong medyo pababa na, that's the time nagde-decide na kung kailangan ko na i-upgrade itong particular na ko na to. Pero hindi ako lalayo doon sa na ginagamit ko. Observation Like lang, boss. for example, yung 5K or yung Golden Boy. So, alam naman natin, hindi naman natin maitatago na nag-start ang Red Farm sa Ding Fair. So, doon, punta ako doon. Pag medyo hindi ka na, mas marami na yung tingin mo hindi pasado sa gusto mo, doon ako nagde-decide na mag-upgrade ng natin na usually galing sa States na rin ang kinukuha kong mga
ported. Ano yung mga, boss, yung mga ina-acquire sa ARC Game Farm ng mga buyers nyo po na mga linyada? Ano yung mga line na ina-acquire madalas? For the past 3 years, actually may season eh. May season ang hinahanap nila 5K, may season ang hinahanap nila Golden Boy. This time around, napansin ko, for the past 2 years, Gilliam Roundhead. Hindi ko alam kasi siguro maraming breeders ako nabigyan or napag-share na satisfied sila doon sa mga nagiging offspring ng mga naibigay ko sa kanilang linyada ng Gilliam. Ewan ko lang kay Sir Boyet kung ano naging Boyet season, kung ano naging resulta na napadala ko, nakuha nilang Gilliam Roundhead. Tapos sa pagpili din, sir, ano yung kumbaga mas angat din sa inyo? Yung gameness ba nung mga alaga natin o yung cutting ability niya? Gameness and cutting ability. Okay. Kasi pag may cutting, I think mas madali mong matatapos ang laban eh. One stroke lang. Kung gameness naman, during Basaan. yung duration ng haba ng laban, lumalabas naman yung gameness. So, as a breeder, yun yung trabaho ko na i-blend ng balanse. So, I'm not in particular doon sa cutting and gameness na mas gusto ko to, mas mataas yung or mas gusto ko to dahil mas game ito. Game nga, hindi naman marunong. Parang ang hirap balansehin ng ganong So, like for example, si Sweaters. So, sobrang, pwede mo na sabihin kompleto eh. So, binabalansin mo na lang siya, binibigyan mo lang siya ng either nung anong gusto mong mangyari sa kanyang, lagyan mo ng konting utak, lagyan mo ng Gilliam. Yung gameness na sinasabi natin, lagyan mo ng konting Gilmore. So, yun yung kumbaga point of view ko para mo na, boss. So, inahati-hati ko lang. So, ilang percent gusto mo ilagay doon sa particular na battle stag na nilalabas natin. Kasi si 5K sweater nyo po, mainit ang ulo. Nandun yung speed niya, yung power. Nakakatuwa lang ngayon, kung maobserbahan nyo, napakaraming breeder na lumalabas, na natya-challenge sila, na gusto nilang tapatan ngayon yung mga iniidolo nila. Ang nangyayari, mas nakakapag-produce sila ngayon ng mas maganda, nakakapag-produce sila ngayon ng mas magaling, kasi yung accessibility ng bawat isa eh. Ang daling umorder ng imported ngayon. Ang daling umorder ng manok kung kanino mo gusto. Actually, bago ako nagpunta rito, may nakakwentuhan ako isang kaibigan na breeder din na nag-umpisa. Medyo parang sa manaloob niya. Alam mo yung nababansagan sila na nasa Facebook lang, bihira maglaban. Sa akin as long as hindi ka nang loloko ng buyer mo, walang problema ron. Kumbaga, ito yung trend eh. Ang nangyayari ngayon, itong Facebook natin, itong YouTube natin na nagiging bridge natin para sa pagmamarket ng manok. Tama. Hindi mo naman sila pwedeng maliitin dahil I'm pretty sure may binubuhay na pamilya yung mga yan. Mismo po. Na yan yung tingin nilang pwede maging source of income nila. Basta tayo ko lang, okay manloloko. Maging honest kayo. Dapat transparent. Yes. Nakakahiyang breeder ka, kilala ka. Tapos, alam lahat ng tao, namimili ka lang ng manok. Diba? Parang ang pangit na mapakinggan yata. Ang pangit nga pakinggan. Kumbaga kailangan you walk tama ba? You walk the talk. Kasi sabi nila, di ba, parang patunayan mo sa ibabaw ng ruweda. Sabi niya sa akin, sinashare ko lang naman yung napagkwentuhan namin. Sabi niya naman sa akin, totoo naman na before kami kumuha ng materials dito sa particular na breeder na to, kilala natin siya na lumalaban sa gitnaan. So, yun yung nagiging basihan nila na hindi namin kailangan ng pruweba dahil yung mismo pinagkunan ko ng material lumalaban. No, nasa gitnaan mismo. Well, iba lang siguro yung point of view natin pagdating sa, hindi, ilabang mo muna yung manok mo para malaman namin kung okay o hindi. But yung resulta na nagre-report sa kanila yung nakabili, same thing sa akin. Opo. Na ang sarap pakinggan na, boss, nag-champion kami. Boss, okay yung nakuha namin sa'yo. Isang rewarding na message na sa'yo ng buyer mo yun. Mas lalo ang gaganahan mag-breed nun pagka magandang resulta. Nakikita mo magandang resulta. Kumbaga yung binili nila sa'yo, may resibo. Kanina, nakwento ko kanina, yung pag nag-champion ng isang sikat, ang dami nang umaako kaninong galing na manok. Ang dami na nakiklaim na kung kanino galing. So, hayaan natin yung naglaban magsabi kung kanino galing yung laban ng manok.
Kasi ako, sa experience ko, sabi niya, boss, kayo galing yung manok na yun. Tignan natin yung wing ban. Pag nag-match sa wing ban ko, di akin. Pag hindi nag-match sa wing ban sa programa, di hindi akin. Tama. So, ang hirap kasi, well, sa larangan natin dito sa sports natin, so parang ang hirap i-please lahat Sa akin, basta lumalaban ka lang ng parehas at honest ka sa buyer mo, wala ka natapakan tao, okay lang yun. Ayun nga sir, napagkwentuhan din natin. Ano po yung, sa pagdating sa pagbili nung manok, ako kunyari as a buyer, Okay. ano po yung mas importante? Yung, yun nga, ipasa nyo na lang sa akin online, ito yung bitaw niya. O pasyalan ko kayo mismo dun sa firm ninyo. Yan, isang magandang questions mo na kung pwedeng ipadala or pwedeng puntahan na lang. Para sa akin, kung panlaban hinahanap mo, mas magandang padala ka ng handler na pipili ng manok mo. Para walang sisihan. Kasi posibleng pasado sa akin, baka sa'yo or sa handler mo, hindi pasado. Nakakahiya. Yan yung number one na pinakamahirap gawin ng breeder. Na mag-order sa'yo online. Especially kung honest ka doon sa buyer mo. Pero kung manloloko ka lang, dali mo dumampot ng manok sige, okay na yan, di ba? Pero kung may pinangangalaga ang pangalan, dapat kung sa tingin mong, suggest mo sa kanila. Kung ano yung the best. Pero kung mas madalas, kung hindi naman natin maiwasan, may buyer sa abroad. Especially mga OFW na sa ibang bansa natin na kaibigan, na kapatid sa sports natin. So, all you have to do is siguro maging transparent ka sa kanila. Tama. Kung may problema manok, sabihin mo na, boss, kung wala na, wala na. Ako ganun pag wala na, I'm sorry, wala na. Baka next batch, baka meron. Ihahanap kita. So, tingin kong pasado ito, papakita ko sa iyo. Pag breeding materials, kasi may kanya-kanya tayong prefer na na height, sukat nung manok mo, katawan, di ba? Build. Meron pasado sa akin, sa inyo hindi. Pasado sa inyo, sa akin parang ayoko. So medyo komplikado. Mas maganda talaga, puntahan mismo sa Kung may tao, bisitahin as talaga. much as possible, kung may taong pwede kayo mautusang pumili, mas okay sa akin. Para walang sisihan. Walang sisihan. Ayun sir, bukod pala dun sa Golden Boy, 5K, Raptor, meron pa po ba tayong mga ibang linyada sa farm? Ang nasa farm ko na ginagamit, yan, yung tatlong yan, yung base ko na sweaters, Golden Boy 5K, tsaka itong Raptor. And then, ang pang-infuse natin, yung tatlo, yung Kelso. Ang ginagamit kong Kelso is Gustavo Kelso. And then, yung roundhead natin is from Gary Gilliam. Tapos yung Gilmore natin na galing din sa Red Farm. Pero meron tayong off colors, which is nakakross din sa sweaters natin. Yung puti, combination ng puti ni Mang Jun Coelho at saka ni parang Edwin din. Tsaka Bulik. Pero meron akong gray na imported na ever since, I think 2016 pa lang nasa akin na. From California, na kaibigang Meksikano. Tagal ko nang ginagamit yung mga yun. Bihira. Well, actually, takot ako mag-infuse ng ibang bloodline na hindi ko kabisado. Yung kaninang tanong mo, anong ginagawa natin para ma-improve natin yung ano natin? Nag-infuse tayo through other, let's say, kay Edwin uli. Ano yung sweaters mo na pwede kong gamitin dito? Or imported, punta ako, ano kailangan kong sweaters na hanapin. So, hindi ako kailangan lumayo doon sa sa particular bloodline na ginagamit sa farm. So, ang talagang naging mentor niya po is si Sir Edwin, Oo, napakalaking tulong noon. Actually, yung in-expose niya lang sa WPC at saka sa sinama niya ako, malaking tulong sa akin. Hindi mo alam kung saan ka dadamputin nung panahon ng ng pandemic. Pero nung pumasok itong WPC, malaking tulong sa akin. Kasi halos lahat namumroblema. Saan sila kukuha ng pagkain, ng gamot. So yung tao na yon, binigyan ako ng chance sa WPC, tinulungan ako sa bloodlines na meron sila, para ka na rin may teacher Pag may problema sa farm, may 911 din ako, tawag ako sa kanya. All you have to do is i-apply lang sa farm mo, sa manok mo. Lahat, everything, management, tinuro niya sa akin, pati yung departmentalized, ano ba tawag dito? Paghahati-hati ng mga manok natin, ito yung breeding pen mo, ito yung conditioning mo. So lahat yan dapat iayos mo. Kumbaga, si Sir Edwin yung naging one call away mo. Totoo. Siyempre, nagiging busy tayo, medyo, alam mo yun, nakakamiss din minsan yung araw-araw kayo magkakausap, araw-araw kayo magkakasama, kaya lang, dumadating yung time na busy masyado sa labanan, busy masyado sa breeding. So, naging limited yung oras na
magkita-kita kami. Yun boss, sa lahat ng mga laban mo, sa lahat ng mga sinalihan mong dito sa industriya natin. Actually, itong last 12 natin ng MBC. Last 2025. 2025, last December. Mm. So, makwento ko lang, labang kami ng Ilim, 3 puti ginamit ko, nanalo lahat. Dalawa walang sugat, siya patay. And then, semis, pasok kami, second nalaglag. 3, so 6 wins, 1 loss na. Opo. So, pre-finals natin, dito na sa arena, medyo may nervous ka na kasi May iba na yung laban dito. Oo. So, pag nandito ka na, iba na yung pakiramdam mo eh. Iba na rin ang kalaban mo rito. Oo, Kasi tsaka finalist nasalo na ka lahat eh. Finals na eh. So, I think may laban yung handler ko nasa ibang lugar. Ako yung nakatutok doon sa farm, tsaka isang helper, assistant niya. Opo. Nakapahinga yung 5, nilimber namin. That time, kung naalala ko, maulan. 2 days nang naulan o 3 days. Sabi niya, boss, yung isa nating manok, basa yung ilong. Nako. So okay lang, obserbahan natin, basa lang naman. Tag naman, lagi naman tayo naglalagay ng pasobra. Opo. Kasi alam naman natin hindi mo masasabi ang stag, iba-ibang. So pasok si reserve na isa. After 2 hours, maglilimber ulit. Yung isa naman na may sipon ngayon. Nako. Sabi ko, problema na. Paubos na ng paubos. Until such time, lahat na naka-reserve namin, pati yung reserve na nakatali ng dinampot na, well, nakahanda naman lahat. Opo. Kaya lang, hindi nakapahinga. So, doon sa nilaban ng pre-finals na 5, hindi ako nagkakamalit, 2 o 3 doon, dampot na. Nako. Yung pinakahuli na dinampot ko nakatali, galing pa sa talian, yung pa yung nag-perform, yung pang last, which is the Raptor sweaters. Pero kung mapapanood mo yon, talagang medyo argabyado na siya sa height. Siguro dahil nakatali, medyo mabigat pa, hindi pa naka-point. Opo. Yung kalaban, nakapahinga na. Laki ng difference sa height talaga. Since, I think, pag naka-ukol sa'yo, Talagang pag ibibigay na yan. nakaguhit na sa palad mo, talagang ibibigay. So yun, yung masaya kami kasi, ito hindi laban ng ibang Alam mong lahat yun, produce mo. Yun yung Solo entry nyo po. na nakakatuwa dahil as a breeder, yan yung achievements mo na masasabi mong galing sa'yo. Produce mo lahat, gawa mo, kumbaga, ito na yung produkto mong masasabi mong pinagmamalaki mo na sa ruweda. Oo. Ayun, para sa kaalaman ng lahat, partner, no, yung 5 na yun, nanalo. Yung lahat ng inilaban nyo, nagka-problema, pero lahat nanalo. May isa pa pala ron. Mm. I think isang winner ko nung elimination, dala ko pa rin sa finals. So isang 2-time winner doon, yung puti, Ayun. na nakalaban sa kaibigan din. Ginamit mo ng elimination, nilaban mo pa ng finals. Finals. So, Bata. dahil nga naubos naubos lahat yung reserve eh. Pero siya, naka-line up talaga. Kasi sabi ko, magaling na manok to, pasok natin. So, Nag-perform nanalong walang sugat tong elimination niya. Elimination, walang sugat. Nagkataon, itong last fight niya, hindi siya nasugatan, tas namatay din. So, total of 11 points yung... 11, 11 So, wins, 1 loss. Ito, yung last 2025 MVC, ang nag-champion si Boss Jun Durano. Yun, yung last 2025. Nandun kami nung finals, miski yung grand finals, nanood kami kasi sabi nila, manood kayo dahil pwede kayo mag-insurance. Oo, kasi 11 points kayo. Ang ganda nung, sabi niya, kayo pinakamaswerte kasi standing na kayo eh. Opo. Lahat naman niya, pag natalunan niya ng Tigagalawa, automatic lahat kayong 11 points. Champion. Champion na. So, all you have to do is, hintay mo lang yung sequence kung ano mangyayari, ano magiging resulta. Nagkataon naman yung kasama ko na mag-insurance. I think busy or that time nasa abroad. Hindi ko makontak. Ayun lang. Malaki sana yung naging insurance Oo, kasi namin. 11 points kayo, nung pa 12 points pa lang, yung insurance Medyo na kayo. maingat ako pagdating sa pera. Ayoko yung magde-decide ng hindi niya alam. Oo, tama Pag sinabi niyang, sige, kahit magkano, diskarte mo. Open yun, okay yun. Walang problema. Mag-insurance ka 1 million, kung ano man. At least, with the permission ng kasama mo. Pero kung wala magde-decide, tapos i-disregard kita as hindi ko gagawin. So, ilang kayo nag-11 points nun, boss, kung nare-recall niyo po? Parang
5 or 6. Maganda-ganda pa yung naging premyo namin kasi bukod yung 11 points mo na naging premyo, plus yung 5 wins mo ng pre-finals. Opo. So may additional kang, parang nag-premyo ka ng 5 stars. So talagang kung sakasakali pala, no? 6 kayong mag-champion. Talagang mabigat din ang laban ni Boss John Durano nung araw na yon. Pero alam mo nang siya magcha-champion kasi kita mo na nagpe-perform na maayos yung mga manok. Parang yung isa pa niya nakalaban ng pagsaswertein ka nga naman, yung isa na mo parang ano pa. Hindi ko alam kung nag-off or ano, may problema. So, Sige, eto, partner, yung napag-usapan naman natin itong laban na to. Pagdating po sa mga breeder, I'm sure marami po kayong kilalang breeder na kaibigan nyo po. Sino po ang hinahangaan na? Wala nang iba. Yung aking kumparing Red Game Farm, Edwin Aranez. Siyempre, ibubukod na natin yun, boss. Yes. Sino ang hinahangaan nating breeder bukod sa ating kaibigan na si Boss Edwin Aranez? May isang kaibigan ako na masasabi ko may talagang ano is yung nasa Bacolod, si Charlie Jackson. Ano rin to, masyadong stricto rin pagdating sa health ng manok, sa configuration and everything. So, makikita mong dumadaan sa proseso yung manok bago nila maitali talaga yung style. Ganon din po ba kayo, boss? Is medyo stricto din sa... Hindi naman ganon kasi minsan kinoconsider mong pwede na eh. Pagka yung panlaban. Pero syempre pag sa breeding, medyo ibang usapan na yun. Opo. Depende naman eh kung ano lang mo. So, up to the hunter na, boss, pwede to sa 2 hits, 3 hits natin. Ganun. Okay, sige. Pero kung sa breeding side, kukunin ko lang opinion mo, pero at the end of the day, ako magde-decide para sa breeding. Kasi walang sisiyan pagdating sa breeding, nasa akin na yun eh. So, yun lang. Pero sa Amerikano naman, if ever kung meron, may isa ko hinahangaan na Gary Gilliam. Yun. Merong isang instances kami ni Edwin, napansin ko lang, merong parang problema yung pinakitaan ako. Sa harapan ko yung well, siguro, I think yun yung kanilang yun yung kanilang way din para ma-meet mo yung gusto mong level nung pagiging breeder mo. Pagdating naman po sa pit, yun, meron po ba tayong iniiwasan? Isa lang. Pagdating sa Rueda, boss, isang hindi mo Isa lang. gustong Ang hirap mag-decide sa sinabi mo Although, sa totoo lang, laban naman tayo. Kahit kanino. Sa pumaparehas tayo. Pero pag sakak, medyo argabyado na tayo sa tao na pwede mong iwasan pagdating sa laban. Siguro mang June Cuello. Kita natin kung paano rin ng manok. Maganda. Ayun, ito partner siguro. Medyo nabago na naman tayo eh. Yung halos kalarasan kasi, karamihan sa na-interview natin dito, ang iniiwasan nila si Idol, si Compatrick. Well, siguro, yung exposure ko sa laban, limited. So, posibleng hindi ko siya nabanggit dahil bihira naman kaming laban doon sa level talaga ng lagi niya na laban. Posibleng makalaban na lang siya sa ganyan mga, may pinanser ako. Pero yung sarili kong laban, yung chances are, hindi kayo magkakatapat. Talaga. Good thing about yung na-introduce ng WPC rin, yung sabi ko nga kanina, yung laban is very favorable sa aming mga breeders. Kasi ang ganda na laban, wala kang entry fee, laki ng premyo. Yun. So kaming mga breeders, nainganyo kaming laban, hindi puro benta lang. Ayun, partner, ito isang rin to, importante. Yung farm po, saan po pwedeng mapuntahan yung mga gustong bumili, pumasyal? Saan po yung eksaktong location ng farm natin? Yung farm located sa Silang Cavite, sa Barangay Biluso. So, anytime naman pwede kayong pumunta ron kung available yung kailangan nyo, especially sa breeding materials. Pero kung battle stocks na usually, nagpuproduce naman tayo every year niyan. Pwede nyo akong tawagan ahead of time para pumunta sa farm. So, siguro yung contact number nyo, ipopost na lang natin. Pati yung Facebook page. No? So, ito na. Doon naman, madaling hanapin yung farm. Paglagpas nyo lang ng Calax, makikita 5 minutes. na agad. Papasok na kayo doon sa barangay ng Biluso ng Silang Cavite.
Pwede bang itanong dun sa bantay ng toll gate, boss? Saan dito yung LRC? Ano mo? Well, actually, meron kami pagkakataon na huli kami sa nasita yung pinsan ko. Opo. Nakita may manok sa likod. Sambong kayo? Oo, boss. True kwentuhan. Sige, alis na nga kayo. Hindi na kami hinuli. Dahil lang siguro, ito isang pwede ko i-share na yung all walks of life nami-meet natin sa larangan ng sports natin, yung pagsasabong. So, meron ka na palang kakwentuhang doktor o general, kung ano man. Hindi mo pa alam. Opo. Especially ako na nagbebenta, hindi mo alam yung kausap mo pala, general na or doktor na. So, nakakatuwa na yung mga taong nami-meet natin. Hindi mo na-expect na pupuntahan ka, hanap ng manok sa yung panlaban. So, yun lang. Masaya ako na ito yung pagbibreed natin tawag nito, nagagawa mo yung gusto mo at the same time hawak mo yung oras mo. Yun ang maganda sa industriya natin. At yun, bigyan muna natin ng daan yung mga viewers ng Larga na Podcast at syempre yung mga nagpapaabot ng kanilang pagbati at komento dito sa ating mga social media platforms. Unahin na natin si Ervin Gonzalez 1978. So, daming learnings na natututunan dito sa sa Larga na Podcast. Ayun. Si Mosh Kelab Game Paul, dati daw sa tuka lang siya nanonood. Ngayon, may podcast na. At si Ryan, more videos to come, Larga na Podcast. Ang daming nadadampot na ideas dito. Salute. Talaga naman. Ayun, si Lucy Ramirez. Iba talaga, Larga na Podcast. Salute mga idol. Daming napupulot daw na aral. Yun, ito mahaba-haba ito. Since day one daw, inaabangan ko po ang upload nyo sa FB at sa YouTube. Maraming natutunan sa podcast na to, kaya buwang loob ko magsimula. Ayun, pag-uwi daw ng Pinas, lahat ng detalye about sa sports na natutunan sa podcast na to. At sana daw mamit tayo na personal, makakwentuhan din si Boss Migs. Next naman, Roel Amano at Junjun Pe. Maraming salamat. God bless. Larga na Podcast. Layo, pare. From Poland pa. Na si Nelson. Ang dami na. Kung saan na tayo napupunta. At syempre, galing kay Justin John. Napakaganda ng episode na to ng Larga na, bukod sa napakita na mga diskarte sa industriya, na i-showcase pa yung kagandahan ng advocacy ng mga individuals kung bakit sila sumasabak sa ganitong larangan. Aside from being passionate sa sport, may iba't ibang reasons pala ang mga tao na pumasok ng sport natin. Big salute po sa mga bumubuo ng Larga na for creating this kind of segment, and more blessing to you, Kuya. Ayan. Shout out naman po from Sambales. Ito malayo, Sambales. Sambales na. At ayun, si I Love Shimina. Nakakatawa panoorin, ang saya at nakaka-inspire. Salamat. At syempre, maraming salamat po sa lahat ng mga viewers ng Larga na Podcast, at patuloy nyo lang po kami suportahan at itutuloy po natin yung mga gantong content. At syempre, bago tayo matapos, partner, muli pasalamatan natin ang mga partners and sponsors ng Larga na Podcast, katulad na Dibinalo. Ayan, yung dibinalo.com. Bisitahin nyo lang po yung website nila. At syempre, ito na, yung nakakagutom na part. Yung Restaurant Aurora. Ayan, sa Pacific Star. Nasa ground floor lang po yan. Sa Hill Puyat Avenue, corner Makati Ave. Ayan, at meron din silang Bistro Aurora sa The Podium Mall, nasa may Mandaluyong Level 6. Yan yung ating The Heart of Asia on every plate. syempre, pag nauhaw, partner. Pag nauuhaw ka, meron tayong Pilipinas Purified Water. Ayan ang ating Boss Hani. Yun. At muli po, maraming salamat. At syempre sa ating bisita, walang iba kundi si Boss Christopher Chu. Maraming salamat po. At any parting words po, Boss Christopher, sa lahat ng mga natin. First of all, gusto ko magpasalamat sa grupo ng Larga na Podcast na binigyan tayo ng chance magsalita dito or ma-interview Yes po. o makakwentuhan. Sayang wala si Sir Miguel din. Anyway,
nag-enjoy ako. Maganda yung naging discussion natin. Nakapag-share tayo ng konting ideas. And hopefully, may nabigay din tayong konting Tips. pointers or tips para sa mga newbie na gusto mag-breed. So, pwede kong i-share din just in case lang na ang farm is yun nga nasa Silang Cavite. Opo. Do sa siguro may share ko lang sa mga kasamahan natin sa industry ng sports natin. Kung hindi natin kayang tapatan, huwag nating siraan. Tapos sa pag-angat natin, isama natin angat yung good character natin. Kasi minsan nalulunod tayo kala natin sikat na tayo. Eh mahirap pagbagsak natin paano. Lakda. Yes, mas masakit siguro. So stay humble at yung achievements kumbaga nagiging reward do sa sakripisyo natin. Tapos gawin naman natin yung failures natin, gawin naman natin parang Motivation. to motivate us na pagbutihin pa natin. Tsaka wag tayo mahiyang tumulong. Yun. Kasi I think kung meron tayo nababagong buhay do sa pagtulong natin, mas fulfilling yung kaysa hawak natin yung trophy na champion ka pero ang tingin sa'yo ng tao parang hindi maganda. Kaysa yung nasasalubong mo sila ng alam mo yan na itong taon to okay, natulungan ako niyan sa maliit na bagay or ano. So yun lang. Gawin nating masaya yung ating enjoy lang natin yung itong larangan ng sports natin na sabong. Shoutout po sir, si Mrs. at yung natin. Shoutout to sa aking wife na nasa Montana, nagtatrabaho, sa aking anak, at the same time sa mga partners ko na nagtitiwala lagi sa akin, si Anthony at si Ronald. So, pasensya na kayo, si letter C lang nandito, wala si A at saka si R. So, ako yung nagre-represent ng ARC ngayon for tsaka doon sa mga kaibigan natin na mga breeders na sila Edjo ng Laguna, si Cavs ng Cavite, sila yung mga tao ko sa farm especially, Yun. nakasama natin Natin sa hirap at ginhawa. Hindi natin pwede makalimutan yan. Yung mga tao natin sa ARC Game Yes, Farm. so, At muli po, maraming salamat mga viewers ng Larga na Podcast. Muli po, huwag niyo pong kalimutan i-like and share ang ating Larga na Podcast sa ating mga social media platforms. Nandiyan ang Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify. At yan po mga senyores, muli po maraming salamat. Ito po ang ating episode 48, ang Art of Victory. At syempre, abangan natin ang susunod na episode, ang episode 49.